Kabanata 841. Si Susan, sa kabilang panig ng pinto, ay nagsalita, "Nami-miss ko kayong lahat kaya nandito ako para may bisitahin." "Bakit hindi ka gising ng ganitong oras, Emma? Ikaw ay isang babae, Susan, hindi mo ba alam kung ano ang kahihiyan?" Muling namula ang mukha ni Emma. Humigit kumulang 10 minuto silang naghilamos at nagbihis ng maayos. Pinuksan nila ang pinto at nakita nila si Susan. Napakaganda ni Susan ngayon. Nakasuot siya ng orange laced skirt na ipinare sa isang plaid coat na katulad ng sunflower sa ilalim ng araw, nakakasilaw at kabataan. Walang kamalay-malay na nagselo si Emma sa tuwing nandyan si Susan. Kahit na siya mismo ay napakaganda na may magandang mukha at magandang figure, kulang siya sa kabataang taglay ni Susan. Sa ibang paraan, sa harap ni Susan, naramdaman ni Emma na siya ay matanda kahit na siya ay nasa 20 anyos pa lamang. "Ate," tiyakap ni Susan si Emma. "Bayaw," tiyakap ni Susan si Thomas. Hindi naging komportable si Emma dahil tila mas masaya si Susan nang yakapin niya si Thomas. Nadurog ang puso niya sa selos na parang bubog na bumagsak sa sahig. "Halika at mag-almusal ka na dito," sabi ni Felicia Moss. Nakaupo na ang lahat sa dining room at nag-almusal. Pumili ng maraming pagkain si Felicia at naghanda ng masaganang pagkain para salubungin si Susan. "Wow, tita! Ang sarap ng luto mo, mas masarap pa sa luto ng mama ko," sabi ni Susan habang kumakain. "Itong batang ito, kailan ka pa natutong mambola ng iba?" Natatawang nagsalita si Felicia. Samubo si Emma ng lugaw at nagtanong dahil sa curiosity, "Sa totoo lang, Susan, bakit ka nandito ngayon? Wala ka dito kung walang nangyayari. Huwag kang maglakas loob na lokohin ako." "Hehe, wala talaga akong may tatago sa'yo." Umubo si Susan at sinabing may seryosong mukha, "Narito ako ngayon para humingi ng pabor sa iyo, Emma." Alam ko na." Kumuha si Emma ng isang piraso ng adobong gulay at nagtanong, "Sabihin mo sa akin, ano iyon?" Nagatubili si Susan ng ilang segundo, pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabi sa harap ng lahat, "Nandito ako para manghiram ng aking bayaw." Pak! Si Thomas na nasa kalagitnaan ng pagkain ng sinigang ay halos mawala ng kontrol at lumuwa ng subo. "Anong kakaibang kahilingan ito? Gusto mo bang pautangin ako? Para saan?" Napaisip siya saglit, baka gusto niya ulit mangutang. Kalampag na tunog. Natarante si Emma at nanginginig ang mga kamay. Nahulog ang isa niyang chopstick sa mesa. Huminga siya ng malalim at kumalma. Pagkatapos, dinampot niya ang chopstick at nakangiting nagtanong, "Huwag kang magloko, Susan." Seryosong sagot ni Susan, "Hindi ako nagloloko. Nandito talaga ako ngayon para hiramin ang bayaw ko." Ibinaba ni Emma ang kanyang chopstick at seryosong tumingin kay Susan. "Bakit mo siya gustong hiramin? Para maging driver mo?" "Hindi. Kung gayon, para saan? Gusto kong maging boyfriend ko si Bianan." Bam! Agad na nagyelo ang kapaligiran. Baka sa mukha ng lahat ang awkwardness. Nakatusok sa bibig niya ang lugaw. Hindi niya ito nagawang lunukan o maidere. Nakaramdam siya ng goosebumps sa buong balat niya at hindi siya naglakas loob na gumalaw. Hindi siya kinakabahan gaya ngayon kumpara noong nakipaglaban siya sa larangan ng digmaan laban sa kanyang mga mortal na kaaway. Inilapag ng biyenan na si Felicia Musk ang kanyang mga chopstick. Pagkatapos ay malamig siyang tumingin kay Thomas at sinabing, "Mabuti, Thomas, hindi ko talaga inaasahan ito. Magaling ka talaga, ha?" Si Thomas ay ganap na hindi nakaimik at walang mga salita upang ipaliwanag ang kanyang sarili. Inampis ni Emma ang mesa. "Anong nangyayari sa inyong dalawa?" Sa hinala ng dalawang babae, walang dahilan si Thomas. Nakangisi ang mukha niya, tumingin siya kay Felicia. "Yushi Devil, pwede bang tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan? Nanganganib ang buhay mo." Sa hindi inaasahang pagkakataon, natawa si Susan at simpleng sinabi, "Mali ang akala niyo, tita, ate. May blind date ako mamayang hapon at gusto kong magpanggap na boyfriend ko ang bayaw ko para itaboy siya." Nang marinig iyon, nabuhayan ng loob sina Emma at Felicia. Kaya iyon ang nangyayari. Pinulot ni Felicia ang kanyang chopstick at tumawa habang sinasabi, "Pero kung ayaw mong mag-blind date, huwag ka na lang pumunta, Susan. Bakit gusto mong makipagkulitin sa iba?" Napabuntong hininga si Susan. "Siyempre ayaw kong pumunta, pero pinilit ako ng tatay ko." "Bakit? Ang iyong ama ba ay gumagawa ng gulo para sa iyo sa oras na ito? Tinong makakapagsabi na hindi niya gagawin yun? Hindi ko alam kung saan nakuha ng tatay ko ang blind date na ito para sa akin."
Tinabi niya sa akin na siya ang kapalit ng isang malaking negosyo. Napakayaman din niya. Kaya pinilit ako ng aking ama na makipagkita sa kanya. Tumango si Felicia. Hindi ba ito mabuti para sa iyo? Ano ang magandang tungkol doon? Nalungkot si Susan at sinabing, maaaring hindi mo alam ito, tiya, ngunit ang lalaking iyon ay halos 40 na. Naghahanap ba ako ng boyfriend o tatay ko? Ha? 4 na po. Iyon ay medyo nakakagalit sa bahagi ng iyong ama sa pagkakataong ito. Kaya pala, pagkatapos ng talakayan ni na Susan at Felicia, nadaman niya na ang blind date na ito ay lubhang kainahinala. Ngunit hindi niya maaaring palampasin ang blind date na ito dahil makakasakit. Ito ay sa puso ng kanyang ama. Kaya naman, kinailangan nilang harapin ito. Hanggat may kasintahan si Susan, ang kabilang partido ay kailangang umatras sa harap ng mga paghihirap. Tumango si Felicia. Sige, kailangan natin siyang tulungan. Thomas, sasama ka kay Susan ngayon. Panata 842. Salamat po, tita. Tuwang-tuwa si Susan. May higit pa sa kanyang kaligayahan. Hindi ito ang uri ng kaligayahan na mararamdaman ng isang tao na nakaharap sa isang blind date. Bilang babae mismo, mas naunawaan ito ni Emma. Naramdaman niya ang kanyang upuan bilang ang pangunahing asawa ay nakatagpo ng ilang nakatagong banta. At ang hamon na iyon ay nagmula sa isang napakalapit niyang kapatid. Alam ni Emma sa loob-loob na si Susan ay dapat na umibig kay Thomas. At siya ay nabigo upang itago ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Bagamat hindi ito ipinahayag sa salita, lahat ng kanyang ginawa ay puno ng pagmamahal. Kapag nakaharap sa ibang babae, hindi siya nag-aalala. Sa mga tuntunin ng kagandahan at kultural na aspeto, hindi siya mababa sa sinumang babae. Pero ito ay si Susan, at sa kauna-unahang pagkakataon natakot siya. Si Susan ay meron na wala siya kabataan. Walang lalaking makakalaban sa isang masigla, kabataang babae. Higit pa rito, si Susan ay isang mag-aaral sa universidad na nag-aaral ng hangin. Si Emma na pumasok sa mundo ng trabaho sa murang edad ay nawala ng gayong kainosentehan at sigla. Kung si Thomas ay nagbago ng puso at na-in-love sa pinsan niyang ito, hindi na siya magtataka. Hindi siya magugulat pero tiyak na malulungkot siya. Nanginginig ang kamay ni Emma. Asawa ko. Inabot ni Thomas si Emma, hinawakan siya, at tinanong, may problema ba? Hindi ka ata okay. Hindi ka ba comfortable sa ideyang ito at ayaw mong gawin ko ito? Napangiti naman si Emma. Hindi, ayos lang ang lahat. Dapat tulungan mo siya, okay lang. Gaano ka kontra ang sarili? Maaari siyang maglabas ng 1,000,000 dahilan para pigilan si Thomas na umalis, ngunit hindi niya ito sinalita. Puntong hininga, ang mga babae naman. Napayuko si Emma at nagpatuloy sa pagkain. Matamis dapat ang kinain niya pero pait lang ang natikman niya. Kapag nakaramdam ng pait sa buhay, kahit anong kainin niya ay hinding-hindi matamis. Sa pagtatapos ng araw, hindi hiniling ni Emma kay Thomas na manatili. Pinagmasdan niya si Thomas na dinadala ni Susan, unti-unting kumupas ang likod nito habang paalis. Siya ay napunit sa kalungkutan. Maaaring ito na ang huling pagkakataong umalis si Thomas sa bahay. Thomas. Banayad na musika, mapait na kape. Umupo sina Thomas at Susan sa malambot na stool, naghihintay ng blind date. Makalipas ang 5 minuto, pumasok ang isang gwapong lalaki at umupo sa tapat nila. Alam ni Thomas na naloko siya nang makita ang lalaking iyon. Paulit-ulit na sinabi ni Susan na ang kanyang kadate ay nasa edad 40, pero ano ito? Napakabata ng lalaking nasa harapan niya. Siya ay tiyak na mas bata sa 30 taong gulang. Nakapaligid sa kanya ang hanging ito ng kabataan. Napailing si Thomas habang nakangiti ng mapait. Parang pinagsinungalingan sila ni Felicia. Ang inalagaan ni Susan ay hindi ang edad ng kabilang partido, pero hindi niya gustong pumunta sa blind date na ito. Kaya naman gumawa siya ng dahilan at hiniram si Thomas para sa okasyong ito. Pagkaupo niya ay nakatuon ang tingin niya kay Susan. Matagal na niyang alam ang pagkakaroon ni Susan. Halos 1 buwan na ang nakalipas, nakuha ng bata at magandang campus belle ang atensyon ng lalaking ito. Gusto niyang habulin si Susan at makipagrelasyon dito. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin ito. Malaki ang tiwala niya sa kanyang hitsura at background ng pamilya. Naniniwala siya na hanggat gusto niya, walang babaeng makakatakas sa kanyang mga hawak. Umiti ang lalaki at inabot ang isang name card. Pagbati, Miss Musk. Ito ang name card ko.
Kabanata 843. Hayaan mo akong magpakilala, ang pangalan ko ay Bradford Samson, anak ng manager ng Stellar Jewelers ng Lotus Street Branch. Kakasimula ko lang magtrabaho last year. Nakasalukuyan, sumasailalim ako sa pagsasanay sa manager ng tindahan sa Sangay. Naniniwala ako na papalitan ko ang posisyon ng aking ama bilang manager ng tindahan sa lalong madaling panahon. Nakakunot ang noo ni Susan habang nakikinig. Kinasusuklaman niya ang mga mayayabang na lalaki na nag-aakalang sila ay mga young master dahil lang sa mayaman ng kanilang mga pamilya. Ang mga kabataang ito ay nag-iisip na maaari silang manguha ng mga sisiyo kahit saan sa pamamagitan ng pagiging maganda. Ano kayang tingin niya sa sarili niya? Cold-hearted na sagot ni Susan, sinabi sa akin ng tatay ko na ang blind date candidate sa pagkakataong ito ay anak ng isang malaking entrepreneur. Pero anak lang siya ng store manager. At isang solong sangay para aibot. Hey, maaari na bang ituring iyon na isang malaking negosyante? Ang kanyang mga salita ay medyo malupit. Inayos ni Bradford Samson ang kanyang kamiseta at nakangiting sinabi, totoo na hindi maituturing na malaking negosyo ang aming pamilya. Pero dapat mong malaman na ang Stellar Jewelers ay isa sa mga nangungunang negosyo na nasa nangungunang 500 sa buong mundo at isang sikat na brand sa buong mundo. Nagkibit balikat si Susan. Ang Stellar Jewelers ay talagang isang malaking negosyo pero ito ay kabilang sa pamilya Queen. Anong kinalaman niyan sa'yo? Tumawa si Bradford. Hey, to tell you the truth, ang Queen family patriarch ay dumating sa Southland District at siya ang manggunguna sa isang malaking proyekto dito. Ang aking ama ay isasama sa pangkat ng pamamahala at ako ang papalit sa kasalukuyang posisyon ng aking ama. Ang aming pamilya ay magiging isang mahalagang bahagi ng Stellar Jewelers. Sa hinaharap, maraming pera mula sa Stellar Jewelers ang nasa bulsa namin. Kaya, kung si Miss Musk ang magiging girlfriend ko, magkakaroon ka ng napakasayang kinabukasan. At least, pwede mong isuot ang kahit anong alahas na gusto mo. Alahas ang ikinabubuhay ng mga babae. Naniniwala si Bradford na matutokso si Susan. Gayunpaman, walang tugon si Susan. Ang binigkas niya at binigyan siya ng malupit na katotohanan nito. Pinulupot ni Susan ang kanyang mga kamay sa braso ni Thomas, ngumiti habang sinabi niya, kung gusto ko ng anumang alahas, kukunin ito ng boyfriend ko, hindi na kailangan ng tulong mo. Kasintahan. Namutla ang mukha ni Bradford Samson. Kanina pa niya napansin si Thomas pero hindi niya ito masyadong nakita. Akala niya ay kaibigan o kamag-anak siya ni Susan. Ang katotohanan na si Susan ay isang babae ay hindi mababago. Hindi ligtas para sa kanya ang lumabas sa isang blind date na mag-isa. Napaka-normal para sa kanya na magdala ng isang kaibigan o kamag-anak sa isang blind date bilang kanyang kumpanya. Pero hindi niya akalaing boyfriend ni Susan ang hamak na lalaking ito na mukhang taga-nayon. Saang parte ng mundo ang may magdadala sa kanilang boyfriend sa isang blind date? Bakit siya nandito sa blind date kung may boyfriend siya? Si Bradford Samson na parang nilalaro siya. Mabilis siyang nagalit ng husto. Nagawa niyang pigilan ito hanggang sa halos sumabog na siya. Hindi yun magagawa, kailangan niyang pigilan ang kanyang galit. Kahit may boyfriend na si Susan, pero boyfriend lang niya ito at hindi asawa. Gaya nga ng kasabihan, kung saan may kalooban may paraan. Dahil payag si Susan na dumalo sa blind date na ito, na hanggang nahulugan ito na hindi siya masaya sa boyfriend niyang ito. Kung hindi sana siya nagpakita. Higit sa lahat, si Susan ay napakaganda at puno ng kakisigan ng isang kabataan. Nag-aatubili si Bradford na isuko siya ng ganoon. Nakahinga siya ng maluwag at sinabi habang nakangiti, hindi raw takot ang mga genuine goods na ikumpara, takot lang sa kawalan ng foresight. Miss Musk, ito ay ganap na normal para sa isang nakamamanghang tulad mo na habulin ng maraming tao ng sabay-sabay. Okay lang na magka-boyfriend ka. Kaya kung tanggapin iyon. Pero hindi ako susuko ng ganito lang. Hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Ang paniniwala sa aking sinseridad ay magpapakilo sa iyong puso. Paglingon, hinamak ni Bradford Samson si Thomas, naniniwala ako na gagawa si Miss Musk ng tamang pagpili sa pagitan ko at ng ginoong ito. Sa mata ni Bradford Samson, si Thomas ay isang masipag lang na taga-nayon. Kung tungkol sa itsura at background ng pamilya, paano magiging superior si Thomas? Si Bradford Samson ay nadama na ito ay isang laban na maaari siyang manalo. Kabanata 844. Nagulat si Susan. May mali sa sinabi ni Bradford.
Hindi dapat ganoon ang mga pangyayari. In theory, kapag narinig ng isang normal na lalaki na ang kanyang blind date ay nasa isang relasyon, diretso siyang tatayo, sisigawan siya, at aalis. Daig pa ng ilang masungit na lalaki ang lalaking kadate nila. Bakit ganoon pa rin ang ugali ni Bradford at walang balak na awayin o pag-alitan sila? Natigilan si Susan. Kung ito ay magpapatuloy, ito ay magiging higit na naiiba sa kanyang hinulaan. Gayunpaman, bilang boyfriend, tila hindi ito ikinaalala ni Thomas. Umupo siya roon at uminom ng kape nang walang pagnanais na tulungan siya. Gusto lang niyang panoorin si Susan na nagpapakawalang isip. Hindi alam ni Susan kung paano niya haharapin ang sitwasyon ngayon. Palihim niyang kinurot si Thomas at sinenyasan ito ng mga mata. Umadjejek si Thomas bago tumahimik at sinabing, Mr. Samson, ipinangako mo sa kabila ng iyong edad. Mukha ka ring napaka-good-spirited. Hindi dapat magkukulang ng girlfriend ang isang outstanding na lalaking tulad mo. So, please don't have any thought about Susie. Marami pa ring single na babae dyan. Bakit panatilihing nakatali ang iyong sarili sa isang isda sa dagat? Tama ba ako? Medyo may sense ang sinabi niya, pero napakaamo ng tono niya na parang sasabihin ng nobyo iyon. Sa halip, si Thomas ay parang nakikipag-usap siya sa isang proyekto sa isang kliyente. Tinong mag-aakala na siya ang nobyo ni Susan. Bagamat peke siya, hindi siya nag-effort sa kanyang pag-arte. Sa mga normal na sitwasyon, kung gusto ng isang lalaki na agawin ang iyong kasintahan, hindi ba magmumukhang kang mas agitated? Actually, hindi rin kasalanan ni Thomas yun. Pagkatapos ng lahat, walang sama ng loob sa pagitan nina Thomas at Bradford. At saka, mula sa kanilang pag-uusap kanina, si Thomas ay itinuturing na isang kasamahan ni Bradford dahil pareho silang nagtrabaho sa Stellar Jewelers. Kaya, hindi masusuklian ni Thomas si Bradford, kaya natural na hindi siya nagsasalita ng masama. Gayunpaman, ang kabaitan ni Thomas ay naging kasing kahulugan ng kahinaan sa mga mata ni Bradford. Malinaw na gusto niyang nakawin ang kasintahan ni Thomas, pero magalang pa ring nakipag-usap sa kanya si Thomas. Ang gayong tao ay masasabi lamang na walang silbi. Kahit na nahuli ni Henryville ang kanyang ikalimang asawa, si Catherine Howard para sa pagdaraya, galit na galit siya kaya pinatay niya ito. Bakit napakakulit at mahina ni Thomas? Noon pa man ay minamaliit ni Bradford si Thomas at lalo pa siyang minamaliit ngayon. Gaano man niya suriin si Thomas, nakita niyang walang silbi si Thomas. Napakasayang kapag ang isang mabuting babae tulad ni Susan ay napunta kay Thomas. Iniisip ni Bradford kung si Susan ay bulag. Bakit siya mahuhulog sa basura tulad ni Thomas? Umalaklak si Bradford. Inabot niya ang isang tseke sa kanyang coat. Pagkatapos, nagsulat siya ng ilang numero sa tseke at inilagay ito sa mesa. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Susan. Hindi siya sinagot ni Bradford. Itinulak lang niya ang tseke kay Thomas. Lumapit si Thomas para kunin ito at tingnan. Wow! Ito ay $200,000. Ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera para sa isang normal na tao. Maraming tao ang hindi kumita ng ganito kahit na sa loob ng isang taon. Tanggapin ang $200,000 at makipaghiwalay kay Susan, malamig na sabi ni Bradford. Iniinsulto niya ang moral na pamantayan ni Thomas sa pera. Noong una ay nagustuhan ni Thomas ang junior na ito, at naisip niya na ang binatang ito ay napaka-promising sa murang edad. Ngunit, nang kunin ni Bradford ang checkout, ganap nitong binago ang isip ni Thomas. Maaaring nakasakay lang si Bradford sa coattails ng kanyang ama. Bata at may pag-asa. Anong kalokohan? Ang mga taong tunay na bata pa at nanggingako ay hindi gagawa ng mga nakakatuwang bagay na nagpapatawa sa mga tao. Malaki ang $200,000. Napangiti si Thomas habang sinasabi ito. Siyempre, tinapik ni Bradford ang tseke. Ito ay isang baon lang para sa akin, pero para sa isang tulad mo, maaaring mahirap kumita ng halagang ito kahit na sa loob ng 2 taon, hindi ba? Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Susan. Miss Must, sa palagay ko nakikita mo rin ang aking kakayahan sa pananalapi sa pamamagitan nito. Kung makakasama kita, ginagarantiya ko na magkakaroon ka ng marangyang buhay. Hindi ko hahayaang magdusa ka. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Lihim na napangiti si Susan. Napakagaling ni Thomas sa pagpapanggap. Ang $200,000 ba ay itinuturing na maraming pera sa kanyang mga mata. Hindi siya nagmamadaling magsalita. Tahimik lang siyang humigop ng kape.
Sa pagkakataong ito, napabuntong hininga si Thomas. Ibinalik niya ang tseke kay Bradford nang hindi ito tinatanggap. Natigilan si Bradford. Anong ibig mong sabihin? Masyadong maliit ba ito para sa iyo? Umiling si Thomas. Hindi ito masyadong maliit para sa akin. Nararamdaman ko lang na dahil natanggal kayo ng tatay mo, hindi magiging madali ang kumita ng pera. Kahit na ano, hindi ko matatanggap itong $200,000. Tinatanggal. Tumawa si Bradford. Hoy, baliw ka ba o tanga? Ibinaba ni Thomas ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang telepono. Nag-type siya sa kanyang telepono habang sinabi niya, sa loob ng 5 minuto, ikaw at ang iyong ama ay tatanggalin ng Stellar Jewelers. Kumanda ka na dyan. Matapos marinig iyon ni Bradeard, hindi niya napigil ang tumawa. Matanggal sa trabaho. Sabi pa ni Thomas sa loob ng 5 minuto. Anong isang tiyak na balangkas ng oras? Haha. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ba ang chairman ng Stellar Jewelers o ang head ng HR department? Tisibakan ako at ang tatay ko. Sino ka ba? Ba? Si Bradford ay hindi naabala sa sinabi ni Thomas. Malaki ang ibinigay na pera ng kanyang ama sa superior kamakailan, kaya napagdesisyonan ng kanyang ama na magtrabaho sa sangay ang kanyang ama at siya ang papalit sa posisyon ng shop manager. Kabanata 845. Siya at ang kanyang ama ay maaaring kumita ng maraming pera. Bakit sila tatanggalin sa trabaho? Sino ang magpapaalis sa kanila? Sino ang may kapangyarihang paalisin sila? Sa mga mata ni Bradford, si Thomas ay isang masamang tao na marunong lang magyabang. Hindi niya kailangang sayangin ang kanyang lakas sa pagsaway kay Thomas. Tinitigan niya si Susan at umiling. Miss Moss, magaling ka sa lahat ng aspeto maliban sa isang bagay. Pinulot ni Susan ang sulok ng kanyang mga labi. Oh, ano ito? Mahina ang iyong paghuhusga. Mayroon akong weak judgment. Oo. Tingnan mo, anong klaseng tao ang nakuha mo para maging boyfriend mo. Siya ay patuloy na nagsasalita ng walang kaparerekan na parang walang isip. Umiling si Susan at humigop ng kanyang kape. I don't think he is talking nonsense. Basta may sasabihin siya, magkakatotoo. Ngunit Bradford, sa palagay ko ay dapat kang magkaroon ng kaunting panganib. Baka makatanggap ka ng tawag at matanggal sa trabaho. Isang tawag para tanggalin ako. Tumawa si Bradford. Miss Moss, bakit ka nagbibiro tulad niya? Nakipag-chat si Bradford kay Susan at walang pakialam sa sinabi ni Thomas. Lumipas ang 5 minuto sa isang kisap mata. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Bradford. May kumikinang sa mga mata ni Susan. Kinuha ni Bradford ang kanyang telepono at sinipat iyon bago siya humajijek at nagsalita. 5 minuto na. Nakatanggap ako ng tawag, ngunit Miss Moss, madidismaya ka. It's a call from my father, not a call to fire me, aniya habang sinasagot ang telepono. Hello, Dad? Ano ito? Seryoso at galit na boses ng isang matandang lalaki ang nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Hoy jerk, ano ang ginawa mo? Natarante si Bradford. Anong nagawa ko? Nakipag-blind date ako. Alam mo yun ah. Hindi ko sinasabi ang tungkol sa iyong blind date. Nagtatanong ako, sinong superior sa Stellar Jewelers ang nasaktan mo? Ha? Wala. Palagi akong magalang kapag nakikipagkita ako sa aking mga nakatataas. How dare I offend them? At saka, walang superior kung nasaan ako ngayon. Dad, anong nangyari? Mga buntong hininga mula sa kabilang dulo ng tawag. Napagtanto ni Bradford na may mali. Napaka-scheming ng kanyang ama. Siya ay napakatumpak sa bawat hakbang na kanyang ginawa at wala siyang napalampas na anuman sa loob ng ilang dosenang taon. Gayunpaman, bakit tila isang bihasang manlalaro ng chess ang kanyang ama na natalo sa isang laro ng chess? Dad, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Sabihin sa akin ngayon. Ano ang dapat kong sabihin sa iyo? Ikaw at ako ay tinanggal ng Stellar Jewelers. Boss. Nagulat si Bradford. Pakiramdam niya ay sisubog na ang kanyang ulo. Natanggal sa trabaho. Natanggal talaga siya. Totoong nagkatotoo ang mga salita ni Thomas at talagang 5 minuto lang ang nakalipas. Nagkataon lang ba? Hindi, naglakas loob lang si Thomas na sabihin iyon dahil alam na niya ito sa simula pa lang. Nauutol na tanong ni Bradford, Tay, bakit nila tayo biglang sinibak? Ano ang kanilang dahilan? Dahilan. Sinabi ng aming mga nakatataas na nasaktan mo ang isang tao.
Sabi din nila, nalaman nila na ginamit natin ang amin nga posisyon para kumita ng ating personal na tubo. Ngayon, hindi lang nila kami gustong tanggalin, pero gusto rin nila kaming kasuhan. Isa kang duguan. Iniling ko sa iyo na maging low-key, ngunit tumanggi kang makinig sa akin. Sino ba ang nasaktan mo? Nakakainis na ta. Ginagalit mo ako. Patuloy siyang pinapagalitan ng kanyang ama mula sa kabilang linya ng tawag. Hindi makayanan ni Bradford na makinig sa kanyang ama, kaya tinapos niya ang tawag. Sa sandaling iyon, siya ay nasa mababang loob. Natigilan siya habang nakatitig sa 2 taong nasa harapan niya at napalunok siya. Hindi siya makapagsalita ng maayos sa loob ng ilang oras. Ilang minuto ang nakalipas, naging mayabang na siya at sinabi kung ano ang gusto niya. Gayunpaman, nawala sa kanya ang lahat ngayon. Siya ay talagang naging isang taong natanggal sa trabaho, tulad ng sinabi ni Thomas. Ang mawalan ng trabaho ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot na bahagi ay siya at ang kanyang ama ay iimbestigahan at ay demanda ng Stellar Jewelers. Nakakuha sila ng hindi mabilang na halaga ng pera ng ilegal sa paglipas ng mga taon, at sa wakas ay dumana sila ng isang pag-urong. Gayunpaman, ang lahat ay biglang nangyari. At saka, paano nalaman ni Thomas ang tungkol dito ng maaga? Laking gulat ni Bradford habang nakatitig kay Thomas at nagtanong, "Sino ka? Paano mo nalaman ng maaga na kami ng aking ama ay matatanggal sa trabaho?" Umalaklak si Thomas. "Hindi ko alam ang tungkol dito ng maaga. Hindi mo ginawa. Pero malinaw na ikaw." Itinaas ni Thomas ang kanyang kamay para pigilan si Bradford sa pagsasalita, at patuloy niyang sinabi, "Hindi ko alam na maaga kang matatanggal sa trabaho. I informed the HR department about your situation just now, and I requested them to fire and investigate you as well as your father." Nag-request ka. Nakaramdam ng galit si Bradford at nakitang nakakatawa ito. "Isa ka lang, Piley. Paano ka makakapag-order ng aming HR department?" Hinubad ni Thomas ang kanyang sando. "Speaking of which, ang tagal ko nang nakaupo dito. Hindi pa ako nagpapakilala sa iyo kaya hindi mo alam ang pangalan ko." Umisi si Bradford. "Kailangan ko bang malaman ang pangalan mo? Diyos ka ba? Ako si Thomas Mayo." Thomas Mayo. Natigilan si Bradford ng ilang segundo. Parang narinig na niya ang pangalang ito. Nakita niyang medyo pamilyar ito, ngunit hindi niya ito mailagay kagad. Kinuha ni Thomas ang isang name card mula sa kanyang coat at ibinigay iyon. "Ito ang aking name card." Ang pamagat sa name card ay, Purchasing Manager of Southland District Branch ng Stellar Jewelers. Kabanata 846. Purchasing Manager ng Southland District Branch. Tinitigan ni Bradford ang title na nasa name card, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkabalisa. Hindi siya nang ahas na kunin ang name card. Umalaklak si Thomas habang inilalagay ang name card sa harap mismo ni Bradford at walang pakialam na sinabi, "Salamat sa pag-amin sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Kung hindi, hindi ko talaga magagawang tanggalin ka at ang iyong ama." Kinilabutan si Bradford. Ngayon, sa wakas ay alam na niya kung sino ang nasaktan niya. May kasabihan na hindi dapat husgahan ang isang libro sa cover lang nito. Sino ang makakaalam na ang hindi kapansin-pansing kasintahan ni Susan ay ang purchasing manager ng Stellar Jewelers? Naalala niya ngayon. Kawakas ay naalala niya ang pangalang Thomas Mayo. Ilang araw ang nakalipas, nangyari ang isang breaking incident na ikinagulat ng buong industriya ng alahas sa Stellar Jewelers. Ito ay ang live stream na nagpakita ng pagputol ng mga magaspang na bato. Sa 100 magaspang na bato. Lahat ng mga ito ay may pinakamataas na kalidad na Imperial Jade na naging dahilan upang bigyang pansin ng lahat ng mga alahas ang bagong manager ng pagbili na ito sa Stellar Jewelers. Ang taong nasa likod nito, na kilala rin bilang ang taong may pinakamaraming kontribusyon, ay si Thomas, ang lalaking nakaupo sa tapat ng Bradford sa sandaling ito. "Ikaw ba si Thomas Mayo?" Pinagsisihan ito ni Bradford. Bakit siya naging mayabang? Arbitraryo niyang hinusgahan si Thomas bilang isang mahirap at masamang tao bago niya nakilala ang tunay na pagkatao ni Thomas o tinanong pa ang pangalan ni Thomas. Sa totoo lang, kailangan lang niyang mag-isip tungkol dito, at naisip na nga niya ito. Paano naging posible para sa isang natatanging babae na tulad ni Susan na makipagrelasyon sa isang mahirap at makulit na lalaki? Sobrang pinagsisihan ito ni Bradford. Nang maalala niya ang sinabi niya kay Thomas, para siyang walang isip.
Ang kanyang ama ay manager lamang ng isang sangay, at higit sa lahat ang kanyang ama ay magiging isang junior superior sa branch center. Hindi man lang naglakas loob na magsalita ng malakas ang kanyang ama sa harap ni Thomas. Kaya, bakit siya kumilos ng mayabang? Gusto pa niyang supilin si Thomas sa Stellar Jewelers. Haha. Pinigilan niya ang sarili niya. Nagkamali siya, isang napakalaking pagkakamali. Gustong umiyak ni Bradford, pero huli na para magsabi ng kahit ano sa oras na ito. Ginoong Mayo, pakiusap ko. Mangyaring huwag akong paalisin at ang aking ama, pwede po ba? Hindi ko nahahabulin si Miss Musk. Hangad ko sa iyo ang isang masayang buhay magpakailanman. Maging mabait ka sa amin at iligtas mo kami sa pagkakataong ito, please. Umiling si Thomas. Wala itong kinalaman kay Susan. Ikaw at ang iyong ama ay para naging parasite sa lahat ng mga taon na ito na kumakain sa essence ng Stellar Jewelers. Dahil alam ko na ang sitwasyon, bilang isa sa mga nakatataas sa Stellar Jewelers, kailangan kitang tanggalin para sa kapakanan ng kumpanya. Kung ito ay para tulungan si Susan o upang isaalang-alang ang benepisyo ng kumpanya, imposible para kay Thomas na maligtas si Bradford. Hindi niya maaaring pabayaan si Bradford sa trabaho at personal na dahilan. Kaya naman, kung umatras si Bradford noong binanggit ni Susan na dinala niya ang kanyang kasintahan, hindi sana nangyari ang insidenteng ito. Ito ay isang kahihiyan na walang kung sa mundo. Waiter, bill. Naglabas si Thomas ng ilang bagong perang papel at inilagay sa mesa. Pagkatapos, tumayo siya para umalis kasama si Susan. Ginoong Mayo, tigaw ni Bradford. Ano na naman ngayon? Tanong ni Thomas. Ginoong Mayo, bigyan mo ng puwang ang iyong sarili para sa anumang gagawin mo kung sakaling magkita tayong muli. Sa palagay ko mas mabuting huwag kang mag-iwan ng puwang para sa pagmamaniobra, o gagawin ko ang isang bagay na kakilakilabot kung pipilitin mo ang aking kamay. Bahagyang ngumiti si Thomas habang nakatitig kay Bradford. Kung pinagbantaan mo ako, hindi ako kwalipikadong magtrabaho sa Stellar Jewelers. Mas mabuting tipirin mo yung energy mo. Haha, pinilit mo akong gawin ito. Hindi na nakapagpigil si Bradford. Kinuha niya ang isang tinidor mula sa mesa, tumalon, at sinubukang itusok sa leeg ni Thomas. Kung tatanggi kang iligtas ako, papatayin na lang kita. Mataas ang posisyon mo, kaya ang galing mo. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Mula sa pananaw ni Bradford, si Thomas ay hindi naiiba sa iba pang mga normal na nakatataas. Kinailangan niyang maging obsessed sa alak at pera. Kaya naman, imposible para sa kanya na maging mas malakas kaysa sa isang kabataan at masiglang binata tulad ni Bradford, lalo na kapag mayroon siyang sandata. Kung nahuli niya si Thomas nang walang bantay, dapat niyang patayin si Thomas. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano niya. Bago niya tinusok si Thomas, pinahaba ni Thomas ang kanyang binti. Kabanata 847. Unang umatake si Thomas, kahit nahuli siyang kumilos kaysa kay Bradford. Tinipan ni Thomas si Bradford sa dibdib. Napakalakas ng kanyang sipa. Napakabigat at malakas ang sipa sa dibdib ni Bradford na parang sinuntok ng malaking martilyo. Bang! Malakas na bumagsak si Bradford sa lupa at muntik na siyang mawala ng malay. Ito ba ang ibig mong sabihin, ang isang sulok na hayop ay gagawa ng isang bagay na desperado? Kahit gaano ka kadesperado, hayop ka lang. Hindi ka makakalaban ng mga ngaso. Matapos magsalita ng walang awa si Thomas, tumalikod siya at inakay si Susan na umalis sa coffee shop. Wala na siyang pakialam kay Bradford at wala na rin siyang pakialam sa kung anong mangyayari kanya. Napakaraming pera ang kinuha ni Bradford mula sa Stellar Jewelers, kaya natural na hahabulin siya ng mga abogado at opisyal ng pulisya. Malamang na makulong ang lalaking iyon ng mga 20 taon. Pagkalabas nila ng coffee shop ay sumakay na sila sa sasakyan. Tinapik ni Susan ang kanyang dibdib at sinabing, talagang dramatic at hindi inaasahan ang kaguluhan ngayon. Si Bradford ay talagang isang staff ng Stellar Jewelers. Ang hindi ko inaasahan ay si Tom, isa ka talaga sa mga nakatataas sa Stellar Jewelers. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Thomas. Wow! Tom, alam ba ni Emma na napakagaling mo? Tumango si Thomas. Wow! Tom, nasabi mo na ba kay Emma ang lahat? Malalaman niya kung magkano ang pera mo. Hindi siya sinagot ni Thomas. Sa totoo lang, ang posisyon ng purchasing manager sa Stellar Jewelers
At ang posisyon ng nominal manager na kamakailan niyang nilagdaan ng kontrata ay ang mga hindi kapansin-pansing posisyon sa mga pagkakakilanlan ni Thomas. Samantala, iniisip ni Thomas kung kailan niya dapat ipagtapat kay Emma ang tungkol sa kanyang titulo ng God of War at punong opisyal na namamahala sa Southland District. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin sa kanya, pero masyadong exaggerated ang pagkakakilanlan niya. Natatakot siya na kapag sinabi niya rito ay matatakot siya. Sa pinakamasamang sitwasyon, kung alam ni Emma ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Thomas, malamang na may lalagay nito si Emma sa hindi kinakailangang problema at panganib. Kung sasabihin o hindi sasabihin, dapat niyang isaalang-alang ito ng higit pa. Ini-start ni Thomas ang makina, tinapakan ng accelerator, at pinaandar ang kanyang sasakyan para umuwi. Sa sandaling lumipat ang kotse sa malawak na aspalto na kalsada, paminsan-minsan ay sumilip si Susan kay Thomas, at ang kanyang puso ay kumirot. Pakiramdam niya ay panatag na ang loob niya kapag nasa tabi niya ang isang lalaking tulad ni Thomas. Hindi mahuli ng mga normal na lalaki ang mga mata ng isang babaeng katulad niya. Tanging isang natatanging lalaki na tulad ni Thomas ang maaaring pumukaw sa kanyang interes, ngunit nakatadhana na hindi niya makakasama ang isang lalaking tulad ni Thomas. Siya ay nasa matinding pagkabalisa. Thomas. Ha? Ang galing sana. Kung ikaw talaga ang boyfriend ko. Hindi alam ni Susan kung bakit hindi siya makapagpigil ng husto at ipinahayag lang niya ang kanyang tunay na iniisip. Nagsisi siya kaagad nang magsalita siya. Gayunpaman, ang mga binigkas na salita ay hindi na maibabalik, tulad ng tubig na hindi na muling mapipigil kapag ito ay natapon. Hindi na talaga siya nakapagpigil. Matagal na siyang pinahihirapan ng kanyang pagmamahal at pagmamahal kaya't gabi-gabi niyang napapaginipan si Thomas. Nakaramdam siya ng saya sa kanyang panaginip pero balisa sa totoong buhay. Ito ay paulit-ulit, araw-araw. Sa makatuwid, sino ang nag-aalaga na? Gusto niyang sabihin ang anumang gusto niya at wala siyang pakialam sa kahit ano ngayon. Gusto lang niyang ipaalam kay Thomas ang totoong iniisip niya sa sandaling iyon. Gusto lang niyang sabihin kay Thomas na mahal niya ito. Kabanata 848. Isang malungkot na babae ang nanunood ng nakakainip na drama sa kanyang silid na mag-isa. Nakaupo si Emma sa kanyang kama habang nakatitig sa TV, pero ang iniisip niya ay si Thomas. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at pagkabalisa. Masayang masaya siya sa mga panahong nakasama niya si Thomas. Sa tuwing naiisip niya ang masasayang sandaling iyon, hindi niya namamalayan na ngumingiti siya. Hanggang sa, ang mukha ni Susan ay lumitaw sa isip ni Emma. Si Susan ay isang teen girl na mukhang maganda, bata, at masigla. May mga bagay siya na wala kay Emma, at pinsan pa nga niya si Emma. Kung may sino mang maaaring magnakaw kay Thomas mula sa kanya, wala siyang maisip na iba maliban kay Susan. Naalala ni Emma si Susan na napangiti nang umalis kasama si Thomas. Isang masayang ngiti iyon ng isang babae. Ito ay isang ngiti na ipapakita kapag ang isang babae ay nakaramdam ng lubos na kasiyahan. Lagi rin itong ngiti ni Emma kapag kasama niya si Thomas. Ngayon, ang parehong ngiti ay lumitaw din sa tabi ni Thomas, pero ito ay mula sa kanyang pinsan, si Susan. Pulong ni Emma. Ito ang unang pagkakataon na natakot siyang mawala ang lalaking ito. Natutuwa siya kapag naiisip niya ito. Pagbalik pa lang ni Thomas, galit na galit si Emma sa kanya. Mababa ang tingin niya tito, at gusto pa niyang hiwalayan ito. Paano naman ngayon? Siya ay desperado na makasama si Thomas sa lahat ng oras at hindi niya namamalayan na mahal niya si Thomas. Takot na takot siyang mawala si Thomas. Hindi pa naramdaman ni Emma ang pag-ibig sa kanyang buhay at walang takot niyang ibinigay ang kanyang unang pag-ibig kay Thomas. Ngayon, natatakot siyang mawala ang kanyang pag-ibig na hindi madaling dumating. Hindi niya alam kung mahuhulog si Thomas kay Susan o hindi. Naisip pa niya na normal din sa mga lalaki ang manloko. Hanggat mahal pa siya ni Thomas, kaya niyang tiisin. Ngunit ito ay isang akala lamang. Kaya ba niya talagang tiisin? Ang edukasyon na natanggap ni Emma mula noong siya ay maliit ay hindi siya pinahintulutan na magtiis sa isang bagay na tulad nito. Habang iniisip niya, umiiyak siya. Ito ay luha ng takot. Mas malungkot siyang umiyak kaysa sa nakaraan. Pakiramdam niya ay wasak ang kanyang puso at nahirapan siyang tiisin ito. Sa kabilang banda, biglang huminto ang sedan sa malawak na kalsada at huminto ito sa maputik na kalsada sa gilid ng kalsada.
Hinawakan ni Thomas ang manibela gamit ang dalawang kamay na may seryosong ekspresyon. Umupo si Susan sa passenger seat at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon lang niya ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Thomas anuman ang halaga nito. Alam niyang hindi niya masasabi ang mga bagay na iyon, ngunit hindi na niya mapigilan ang sarili. Pinahal niya ito ng husto. Hindi na napigilan ni Susan ang pagmamahal niya kay Thomas. Wala na ito sa kanyang mga kamay ngayon. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, lumingon si Susan, tumingin kay Thomas, at marahang kinagat ang ibabang labi. Alam kong mahal mo si Emma, at kahit sa moral na pamantayan o batas, hindi mo matatanggap ang pagmamahal ko. Pero Tom, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Gusto kita. Gustong gusto kita. Gustong gusto kong makapiling ka. Basta tumango ka, handa akong maging mistress mo. Kapag ang isang babae ay nagsabi ng mga maliliit at mababang salita, makikita kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal kay Thomas. Actually, matagal na rin itong nararamdaman ni Thomas. Hindi siya kahoy na tao. Imposibleng wala siyang maramdaman sa matalik na kilos ni Susan. Gayunpaman, ito ay tulad ng sinabi ni Susan. Maging ito ay sa mga tuntunin ng moral na pamantayan o sa batas, hindi niya matatanggap siya. Not to mention, may ibang babae na si Thomas sa puso niya at hindi na iyon mababago. Susie. Oo. Lumingon si Thomas at tumingin kay Susan. Hindi niya ito pinuna o pinagalitan man lang. Sa halip, isang mainit at maaraw na ngiti lang ang iginawad nito sa kanya. Hindi mo kailangan ng dahilan para mahalin ang isang tao at syempre hindi mali. Pero, may term na tinatawag na fate. Most of the time, baka hindi mo makuha ang gusto mo. Kung hindi ka nakatadhana sa isang tao o isang bagay, gaano man kalalim ang pagkahulog mo para dito, nakatadhana kang makaligtaan ito. Ang pag-ibig ay hindi magkakamali, ngunit ang pag-ibig ay maaaring may pagsisisi. Umihip ang malamig na hangin sa bintana at tumama ito sa mukha ni Susan. Sa oras na ito, hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Wow! Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay pamatak na parang ulan, nabasa ang kanyang magandang mukha. Iyak nang iyak si Susan. Actually, bata pa siya. Nanatiling tahimik si Thomas habang nakaupo sa driver's seat. Tumingin siya sa labas ng bintana at pinagmasdan ang tanawin. Hindi niya ito inaliw o sinabi. Hinayaan na lang niyang umiyak si Susan sa passenger seat. Ang mga emosyon na matagal na niyang pinipigilan ay kailangang sumabog at ilabas. Dapat siyang umiyak ayon sa gusto niya at ayos lang. Napaiyak si Susan sa sobrang kalungkutan dahil naunawaan niyang tinanggihan na siya ni Thomas ng direkta sa pamamagitan ng kanyang mga salita kanina. Kabanata 849. Pwede niyang mahalin si Thomas at hindi siya magkakamali. Pero, hindi siya tinanggap ni Thomas. Ang kanyang pag-ibig ay nakatakdang maging isang pagsisisi. Sa sandaling nakilala ni Count Paris si Juliet, nakatadhana siyang magkaroon ng isang malungkot na wakas. Mahal ni Count Paris si Juliet, pero si Romeo lang ang mahal ni Juliet. Ang ilang pag-ibig mula sa sandaling ito ay nabuo, ay nakatadhana na magkaroon ng isang malungkot na wakas. Ito ay isang panghihinayang at isang alaala na tumagal magpakailanman. Sa pagkakataong ito, umiyak si Susan ng napakatagal. Iyak siya ng iyak kaya napagod siya. Pinabalik ni Thomas si Susan sa kanyang bahay bago siya nagmaneho pabalik sa pamilya ng Hill. Pagkatapos niyang iparada ang binuksan ng kanyang pinto, naglakad siya papunta sa bahay at binuksan ang pinto. Walang laman ang bahay at napakatahimik. Si Johnson ay pumasok sa trabaho at si Felicia ay maaaring bumili ng mga pamilihan para ngayong gabi. Kaya, nasaan si Emma? Huminga ng malalim si Thomas upang itago ang lahat tungkol kay Susan bago siya ngumiti at sumigaw, "Mahal, bumalik ako." Walang sumagot sa kanya. Bahagyang natarante si Thomas. Karaniwang darating si Emma at malugod siyang tinatanggap sa oras na ito. Kahit na siya ay abala, matalik din niyang sasagutin, "Mahal." Ngunit, nakakatakot na tahimik ang bahay ngayon. Umalis din ba si Emma? Nagpalit si Thomas ng sapatos at nilagay ang phone niya sa tea table. Hinubad niya ang jacket niya habang naglalakad papunta sa kwarto niya. Pagkatapos, nakita niya kaagad si Emma na nakatagilid sa kama at umiiyak. "Mahal." Sinabi sa kanya ng male instincts ni Thomas na may nangyari kay Emma, kaya sabik siyang tumakbo at tumingkayad. "Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sinong nang bubuli sa'yo?" Nag-aalalang tanong niya.
Si Emma sa una ay medyo tahimik. Ngunit, nang makita niya si Thomas, hindi niya alam kung bakit tila labis siyang naagrabyado. Ang kanyang kalungkutan ay biglang sumambulat na parang delubyo at siya ay umiyak sa matinding paghihirap. Umalis ka. Tinulak ni Emma si Thomas palayo bago siya lumingon sa kabilang direksyon. Nang makita siya ni Thomas na ganito ang hitsura, lalo siyang nabalisa. Mahal, anong nangyari? Sabihin mo na sa akin ngayon. Poprotektahan kita. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, mas naging magulo ang sitwasyon. Umalis ka. Ayokong makita ka. Ayoko rin marinig boses mo. Tinakpi ni Emma ang sarili ng kumot. Habang umiyak siya, lalo siyang nalulungkot at mas malakas siyang umiyak. Si Thomas ay ganap na naguguluhan. Bilang Diyos ng digmaan, nagawa niyang pumatay ng mga kaaway sa larangan ng digmaan at lumaban sa daan-daang mga kaaway ng mag-isa. Kaya niyang harapin ang anumang malaking okasyon ng mahinahon. Ngunit, nang makatagpo siya ng mga babae, wala siyang magawa. Kahit na ang isang matigas na lalaki ay magiging banayad kapag humarap siya sa mga babae. Naunang umiyak si Susan, at ngayon naman ay si Emma na ang umiyak. Nagawa ni Thomas na paiyakan ang dalawang magagandang babae, malungkot sa isang araw, at walang ibang lalaking makakagawa nito maliban kay Thomas. Mamantong hininga siya at matiyagang sinabi, mahal, huwag ka munang malungkot. Sabihin mo lang kung anong nangyari, okay? Akala niya ay maaaliw niya si Emma. Sinong makakaalam na walang sense ang mga babae kapag masungit? Gaano man katalino at edukado ang babae, kapag masama ang ugali niya, magiging napaka-unreasonable niya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babae ay mahirap, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ang mga babae ay kaibig-ibig. Itinaas ni Emma ang kumot at umupo. Sinigawan niya si Thomas, bakit mo ako pakialam? May kinalaman ba ang buhay ko sa'yo? Umalis ka. Pwede kang pumunta sa ibang babae. Hindi alam ni Thomas kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Simula kailan pa ako nagkaroon ng ibang babae? Haha, wala kang babae sa labas dahil iniuwi mo siya. Naginarte ka pa ng ganoon ka-intimate sa harap ko. Ikaw, napakatorpe mo. Sa pagkakataong ito, kahit isang walang isip ay naintindihan na rin ang nangyayari. Nagseselos siya. Tinubukan ni Thomas sa pamamagitan ng pagtatanong, ang pinag-uusapan mo ba ay? Si Susan. Wow. Sinasabi mo ba ang kanyang pangalan sa napakatamis na paraan? Tinuro ni Emma ang ilong ni Thomas at pinagalitan, wow. Ang relasyon natin ay nasa iyong kontrol para makasama mo ang sino mang gusto mo, ha? Sinasabi ko sa iyo ngayon. Hindi ko tatanggapin iyon. Mabilis na hinawakan ni Thomas ang mga kamay ni Emma. Mahal, napagkamalan mo ako. Walang namamagitin sa amin ni Susan. Bigla siyang lumapit sa akin ngayon at hindi ko alam ang tungkol doon. Hindi mo alam. Ngunit natuwa ka. Tingnan mo kung gaano kakasaya ng hilingin sa iyo na maging kasintahan ng isang bata, energetic, at magandang teen girl. Nag-coffee date kayong dalawa at nanood ng sine. Anong susunod? Matutulog ka ba sa kanya? Mahal. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Thomas ang pakiramdam ng walang kakayahang magpaliwanag para sa kanyang sarili. Karaniwang napakaunawa ni Emma. Ngunit, bakit ngayon siya naging hindi makatwiran at mapagmataas? Actually, hindi lang si Emma. Kapag ang mga babae ay nakatagpo ng anumang problema sa relasyon, hindi ka makakausap ng makatwiran sa kanila. Hindi dapat subukan ng mga lalaki na makipagtalo sa mga babaeng galit pa rin. The more na pinagtatalunan mo siya, the worse you would end up. Si Thomas na karaniwang matalino at matalino ay walang anumang solusyon sa panahong ito. Mukhang problemado siya habang sinasabi, mahal, magtiwala ka lang sa akin. Ngayon, ginawan ko lang ng favor si Susan, tapos pinauwi ko na siya. Pagkatapos noon, diretso akong bumalik. Ha? Sa tingin mo kaya mo kung lokohin na parang bata? Ayaw makinig ni Emma sa kanya. Inabot na lang niya para itulak si Thomas pababa sa kama. Nagkataon, naglagay siya ng sobrang lakas sa kanyang mga kamay at tinulak niya ang dibdib ni Thomas na nasugatan. Nahulog si Thomas mula sa kama at napasigaw siya sa sakit. Ginamit niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang puso habang ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang ulo ay puno ng pawis. Berg. Haha. Ang galing mo umarte. Noong una ay walang pakialam si Emma sa kanya. Ngunit nang siya ay tumalikod at tumingin, ang kutis ni Thomas ay ganap na mapatra na para bang siya ay mamamatay. Laking gulat ni Emma na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at bumaba siya sa kama.
Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Mahal. Huwag mo akong takutin, mahal. Kabanata 850. Namutla ang kutis ni Thomas at huminga siya ng mahina. Blanco ang tingin niya na para bang mamamatay na siya. Sa pagkakataong ito, talagang natakot si Emma. Nagalit siya kay Thomas pero ayaw niyang saktan si Thomas. Paano niya malalaman na ang malumanay niyang pagtulak ay magiging ganito si Thomas na lumaban sa digmaan? Mahal, huwag mo akong takutin. Please. Bahagyang ibinuka ni Thomas ang kanyang mga mata at sinabing, baka mamatay ako. Hindi pa ako nakaka-recover sa injury ko at mas lumalala ito ngayon. Ha? Tatawag ako ngayon sa 120. Huli na, hinawakan ni Thomas ang kamay ni Emma. Mahal, bago ako mamatay, gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, at hinding-hindi ako magbabago. Ikaw lang. Ang nasa puso ko, at hindi na ako mahuhulog sa ibang tao. Umiiyak si Emma. Huwag mong sabihin iyan. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Hindi, kung wala kang tiwala sa akin, hindi ako mamamatay ng payapa. Pinunasan ni Emma ang luha niya habang tumatango. Nagtitiwala ako sa'yo. Habang nabubuhay ka, ipagkakatiwala kita sa lahat. Kahit anong sabihin mo, oo ako. Talaga. Oo. Lumapit ka sa akin. Gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Ibinaba ni Emma ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, mabilis na iniabot ni Thomas ang kanyang mga braso para hawakan si Emma at agad niyang hinalikan si Emma sa mga labi nito. Sandaling iyon, napuno ng hangin ang kanilang pagmamahalan. Hindi tumanggi si Emma at nasiyahan siya sa kaligayahan ng pag-ibig. Nagyakapan at naghalikan silang dalawa ng may pagmamahal at ayaw nilang maghiwalay. Pagkaraan ng mahabang panahon, napagtanto ni Emma na naloko lang siya nang maghiwalay sila. Nagsinungaling ka sa akin. Magaling ka talaga. Medyo nahiya si Emma kaya pinagpatuloy niya ang pagsuntok kay Thomas. Sige, kung patuloy mo akong susuntukan ng ganyan, masasaktan talaga ako. Pinigilan ni Thomas si Emma at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Ngayon naniniwala ka na ikaw lang ang mahal ko at totoo ang pag-ibig ko, tama ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Emma, sino ang nakakaalam kung niloloko mo ako? Noong lumabas ka kasama si Susan ngayon, kitang-kita ko ito. Tuwang-tuwa si Susan. Babae ako, kaya malinaw na alam ko kung ano ang iniisip niya. Oo, mahal ni Susan si Thomas. Minsan, hindi niya kailangang itago ito sa kanya. Kung linawin niya ang mga bagay, magkakaroon siya ng mas kaunting mga problema. Direktang sinabi ni Thomas, hindi ko ito itatago sa iyo. Pagbalik ko ngayon, nagtapat sa akin si Susan. Sisubog na ang ulo ni Emma. Tinaman niya ng tingin si Thomas. Bago siya magalit, idinagdag kaagad ni Thomas pero tinanggihan ko siya kaagad at umiyak siya ng napakatagal. Pagkatapos niyang maging mahinahon, diretso ko siyang pinabalik para magpahinga. Hindi na magkakaroon ng ibang babae ang puso ko, not to mention na pinsan mo siya. Talaga? Oo. Tinitigan ni Emma si Thomas na may kaina-hinalang tingin. Prom queen ang pinsan ko. Mukha siyang energetic. Siya ay bata at maganda at patuloy niyang pinapalabas ang kabataang aura ng isang teen girl. Maraming lalaki ang humahabol sa kanya. Dahil siya ang nagkusa na ituloy ka, maaari ka pa bang manatiling kalmado? Bakit parang nahihirapan akong paniwalaan ito? Pumalaklak si Thomas at sinabing, higit sa lahat ay hindi ako interesado sa mga kabataang babae. Oh, maaari ko bang malaman kung sino ang naging interesado? Pinlakihan ni Thomas si Emma at ngumisi habang sinabing, mas gusto ko ang mga kabataang babae. Mga kabataan. Babae. Sa simula ay hindi iyon napagtanto ni Emma. Noon lang niya napag-isip-isip na siya pala ang tinutukoy ni Thomas. Sino ang dalaga?